Okay, continuous ulit tayo. Tumawag yung anak kong babae kasi hindi sumasagot si Mrs. Nakasilent siguro ang phone. Nasagot ko, naputol na naman tayo. But it's okay, no? Let's go back to read in Tagalog version, no? Sa ating James chapter 1 verse 23 to 27. Okay, sa Tagalog version. Doon tayo napahinto sa Tagalog na, no? So it's okay, talagang dumarating yung mga pagsubok. Kung ma-upset ako, hindi naman ako na-upset. Sabi ko, sige na anak, okay lang. Napindot ko, nasagot kita, nagsisharing pa ako. But the good thing, he asked me where I am. I said, I'm in the car doing my sharing, but your mom, I'm gonna tell you that you're calling, okay? Siguro po naka-silent, kaya sa akin tumatawag, no? The good thing, nakita ko naman siya at nasagot ko agad, okay? But here we go to read, to continue our Tagalog version. Santiago pa na isa, versikulo 23 hanggang 27 in Tagalog version. In English, James chapter 1 verse 23 to 27, okay? Let me read in Tagalog version, no? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, nakatulad siya ng isang tao na tumitingin ang kanyang sarili talagang mukha sa salamin. Okay? Versikulo 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Okay? Versikulo 25, no? Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi na tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa at pagpapalain ng taong ito sa kanyang pagginagawa. Okay? Yan ang ibig sabihin. Itong ginagawa natin, pinagpapala ko pa nga pala kayo. Yan ang ibig sabihin. Okay? Ulitin po natin para maintindihan ninyo. Kasi tagatupad ako, hindi lang ako tagabasa, no? Parang ginagawa ko lang comics tapos yun na yun, okay? Kaya nga ako hindi umalis sa Facebook at sa Messenger, bumalik ako para sa inyong lahat, no? Ngayon kung sino yung controller ng Facebook diyan o Messenger, nakikita nila ako, bahala sila. I'm doing this for all of us. They are included, no? Now if they hated my work, that's fine, no? It's not my sin already, that is your sin, no? You're controlling my video, you're delaying, it's your sin, it's not mine, okay? Because I've done mine already, okay? To pray for you, to include you in this kind of service, okay? Hindi ko ay sinusumbatan, kundi pinaalam ko sa inyo, okay? Basahin natin yung kaulila sa Tagalog, no? Versikulo, no? Sa versikulo 26, kung ano man ang iniisip, no? Tuloy natin, no? Ngunit, no? Versikulo 25, no? O sa balikan na uli natin, no? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig lamang ng salita at hindi tagatupad, katulad siya ng isang taong tumitingin sa kanyang talagang mukha sa salamin. Versikulo 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon ay hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tumutupad na gumagawa ng pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Okay? Versikulo 11, I think God has something for me more. Alam ko yun, okay? Meron pa siyang gustong ipagkaloob pa sa akin na hindi ko alam kung ano, okay? Versikulo 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kung hindi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan, okay? Walang kabuluhan, okay? Versikulo 27, no? Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama, ay ito'y dalawin ang mga ulila, no? At mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan, okay? Yan ang ibig sabihin, mapayuhan, maalalayan, no? Let me read this in Spanish, no? In Spanish, okay? Hold on, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Santiago, kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 27, no? Santiago, kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 27, no? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacidor de la ella, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, okay?
Versikulo 24, no? Versikulo 24, porque él se considera ese mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Versículo 25, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿ok? Versículo 26, ¿no? Si alguno si cree religioso entre vosotros y no reprena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿ok? Versículo 27, ¿no? La religión pura es sin mácula delante de Dios, ¿no? El Padre es esta visitar los huérfanos, ¿no? Huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, guardase sin mancha del mundo. Okay? Yan sa Spanish. Let's go to the other scripture chapter and verse. Okay, let me go to another James, no? James chapter 4 verse 5 to 9, no? James chapter 4 verse 5 to 9, no? James chapter 4 verse 5 to 9, okay? Here is the message. Do ye or you think that the scripture said in vain, no? The spirit that dwelleth in us lasted to envy, no? Sa kainggitan, no? Okay? Kapanaghilian, okay? No, sabi ng verse 5 sa James chapter 4 verse 5 to 9, no? Do ye or you think that the scripture said in vain, the spirit that dwelleth dwelleth in us lasted to envy? Verse 6, no? But he gave it more grace, no? Wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? Ako po nabigyan ng grace dahil sa kapumbabaan natin, okay? Verse 7, no? Submit yourself therefore to God, no? Resist the evil and he will flee from you. Okay? Aalis siya, no? Aalis, no? Surrender mo ang sarili mo sa Panginoon, lalayuan ka ng demonyo. Verse 8, no? Verse 8, no? Draw nigh to God, and he will draw nigh to you, no? Cleanse your hands, ye or you sinner, and purify your hearts, ye or you double-minded, no? Sa mahihina, no? Kailangan magpalakas tayo sa Panginoon. Mahihina ang kalooban, no? Verse 9, no? Be afflicted and mourn, and weep, let your laughter be turned to mourning, okay? And your joy to braveness, no? Yan ang sinasabi ng ating James chapter 4 verse 5 to 9, okay? Let me read in Tagalog version. Santiago pahina 4 versikulo 5 hanggang 9, okay? 5 hanggang 9 sa Tagalog version, no? Santiago pahina 4 versikulo 5 hanggang 9, no? Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikipagkaibigan sa sanglibutan at ay pakikipag-away, no? Pakikipag-ibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away, no? Sa Diyos, no? Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, mas minamahal mo yung sanglibutan kaysa sa Diyos. Ibig sabihin, okay? Mas minamahal mo lahat ng bagay, mas pinapahalaga mo, hindi ang Diyos. Ibig sabihin, okay? Versikulo, sabi, versikulo 4, kayong mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan at pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mangibig sa maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Okay? Versikulo 5, no? O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan, no? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian, okay? Versikulo 6, no? Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng
kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Dadapat nagbibigay ng biyaya sa mga magpapakumbaba, okay? Mga mapagpakumbaba. Versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, no? Dadapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo, okay? Magsisalangsang, umiwas, no? Tatakasan tayo, lalayuan tayo. Ibig sabihin, versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan ay dalisahin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala, no? Double-minded, okay? Versikulo 9, no? Kayo'y mga pighati at mga sihibik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan, no? Kagalakan ng kalumbayan, okay? Palitan mo yung kalumbayan, no? Yung kagalakan mo, palitan mo ng medyo kalumbayan para hindi ka lagi nasa sorpresa, no? Kasi sobrang saya, minsan may nangyayaring hindi mo inaasa, no? Kaya minsan kalma lang, no? Kalmante lang, wag masyadong bigay na bigay, okay? Now let me read that in Spanish, no? Sa Spanish. So hindi natin nabasa yung ating no? John 10. Mamaya na natin babasahin sa huli yung God promises at saka yung total nabasa naman natin yung Bible, pero it's okay to read it also, okay? Babasahin natin mamaya. Total pang-apat na video, huminto na naman tayo, no? But it's okay. I'm okay, no? So dito ulit tayo sa Santiago, no? Santiago, no? Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 9, no? Santiago Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 9, okay? Iris in Spanish, no? O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que él ha hecho morar, él nosotros nos angela colosamente, ¿no? Versículo 6, ¿no? Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, ¿no? Los soberbios, ¿no? Y da gracia a los humildes. Okay, versículo 7, ¿no? Someteos, ¿no? Someteos, pues Dios resiste al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Versículo 8, ¿no? Acercaos Dios y él se acercará a vosotros, ¿no? Pecadores, ¿no? Limpiad las manos, ¿no? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿no? Versículo 9, ¿no? Apligois, ¿no? Apligois y levantad y lorad vuestra risa, ¿no? Vuestra risa si convierta en el oro y vuestro gozo en tristeza, no? Okay, tristeza. Okay, yan yung ating Santiago Kapitulo 5, versikulo, Kapitulo 4 pala, no? Santiago Kapitulo 4, versikulo 5-9, no? Now, let's go to the other last to. Meron pa tayong to, yung daily bread natin, no? So, bago natin basahin yung daily bread, basahin na natin yung yung dito sa ating God promises na lampasan natin. John chapter 10, verse 11, kung natatandaan, no? Binasa natin doon 11 to 15, okay? Here is the message, no? Babalikan ulit natin sa Bible, no? I am the good shepherd, no? The good shepherd gives his life for the sheep, okay? Ako po, sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Nandito ako para ialay ko sa inyo bilang kayo aking mga kapuso, kapamilya, o tupa na sinasabi sa Biblia, no? Hindi ko kayo tinatawag na tupa ko, pero kayo kamag-anak ko. So kanino pa kayong kamag-anak na makikinig sa iba na katulad ng maririnig nyo sa akin, okay? Sana may kamag-anak ko katulad ko rin na mapapanood ko, magagaya ko, mahihila ako sa ganun para, no? Kaya tayo nandito para magpaalala, magbukas ng puso ng iba, okay? Ang sabi, I am the good shepherd. The good shepherd give his life for his sheep, okay? So iniririgalo ko ang aking sarili sa inyo bilang kamag-anak, kapuso, kapamilya, sa magkapilang panig, no? At mga kaibigan, okay? Bilang Briones, bilang Mauricio, bilang Magsino Luistro, at sa lahat ng tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo, okay? Here is the message on this one-yearly calendar, no?
sa ating God Promises, no? God Story ang naka-title dito. Mamaya babasahin natin yung title sa kabila sa Devotion Healing Prayer, no? Sa 1 yearly calendar din, no? Hindi na calendar yun, kundi one Devotion Healing for 1 year, no? Oh, real meaning to your life is found in the glorious dawn, no, of God's story, okay? Kaya title God's Story, no? Which break into full revelation in the person, which break into full revelation in the person of Jesus Christ, no? Because he emptied himself of all but love, you can be filled, okay? Because his body was broke, your life can be whole, no? Because his blood was shed, your sin can be forgiven, okay? Because he finished his Father works, your life has worth, no? Has worth, okay? Your life has worth, no? Mahalaga, ibig sabihin, okay? Yan yung ating God promises, no? Now, let's go to read sa ating devotion healing before we go to daily bread, okay? Kasi yung daily bread natin magkasama sa huli, okay? Okay, ito yung ating devotion healing prayer, no? Doon sa God Story, no? Pareho rin yan. Ito rin yung, pwede rin, dito rin yung God Story, no? Sa Devotion Healing Prayer. Pwedeng, ang title, Making the Most Time of Your Time. Making the Most Time of Your Time, okay? Here is the message, no? So then, be careful how you walk, not as unwise people, but as wise, no? Making the most of your time because the days are evil, okay? Okay, excuse me, no? Ito yung ating Ephesians chapter 5, verse 15 to 19 ang binasa natin dito, kung natatandaan niyo, no? Okay? Ephesians chapter 5 verse 15 to 19 ang binasa natin diyan, no? So ito ang message dito. So much of overwhelm, no, is tied up with time. If only you had enough time to do all the things you want or need to do, you wouldn't feel so overwhelmed, okay? Overwhelmed. Time is at premium for almost everyone. We are all given the same 24 hours days and 7 days a week. So how can you fit all your life, no, into the increments of time, okay? You can begin to maximize your time by considering what you are doing, okay? How much time do you tend to waste, no, every day, okay? What the best use of your time? What do you truly need to get done, okay? What would you like to get done, but is just not the important? What do you need to spend time with, okay? As you figure out your priorities, it wise, no, to follow the advice of the apostle. Follow Paul who said Paul who said it's a good thing to be careful how to walk, no? Maging maingat sa paglakad. How you live for your life, kung paano tayo mamuhay, no? Make the most of your time, no? Whatever that might look like for you. In doing so, you live as a wise woman, no? Or wise man, okay? Yan ang sinasabi. Here is the prayer, no? No, you live as a wise man or a wise woman, okay? Father, please show me what I need to prioritize in my schedule and what I need to boldly eliminate. I want to be wise and make the most of my time, oh. I want to be wise and make the most of my time, okay? Yan ang prayer, okay? Now let's go to read in our daily bread na, okay? Daily bread na. Pause muna tayo konti. Okay, I took a little bit pause already to take my break, drink some water, and then let me continue to read the daily bread now sa ating the Holy 20,026, the Holy fourth month of the year, April 26, okay? Ang ating daily bread, April 26, okay? Binabasa natin ito every month, no? Para sabihin nyo, wala na yung binabasa ko dyan, wala na yun. Every month, antayin nyo, darating to sa araw ng 26, okay? Darating yan, okay? Gusto nyong matandaan, puntahan ninyo, balikan ninyo. Ano mang buwan, binabasa natin yan. Mga perang walang 30 hanggang 31, yun ang nagiging kakaiba. Yung February, kumbaga may hanggang 28 lang o 29, doon nagkakaiba.
But all this daily bread, I read it 1 to 30, okay? Yan ang totoo niyan, okay? Saglit lang po. Okay, let me continue to read and speak to the Lord God, okay? Yan eh. Pag nagbabasa tayo, nakikipag-usap din tayo daw sa kanya, sabi sa Biblia, okay? When you read my gospel, you speak with me. So, sana, ganun din kayo, no? Doon sa mga kapuso kapamilya, sa Briones side, sa Mauricio side, no? Sa may Inlos, Magsinong, Luistro, and to all the 50 towns of Lemery, Batangas, no? I hope some of you, no? It's in the God's right way, no? Sa Bible tayo, sa Bible, okay? Sa salita ng Diyos, no? Hindi sa mga santong hindi nagalaw, hindi nakakarinig, hindi nakakita, hindi nagsasalita, no? At hindi kumikilos, okay? Walang damdamin, kumbaga sa hindi katulad natin na buhay, okay? Yan ang tunay na Diyos, no? Yan po mga sinasamba natin yan, krus, birhen, Kristong bato, mga kung sino-sino santo, hindi po yan ang tunay na Diyos. Nililinaw ko ulit sa inyo, okay? Masasaktan kayo sa sinasabi ko. Akala mo kung sino magsalita, kasi po ako galing dyan. Una akong nasaktan, no? Hindi ko nga matanggap nung una eh. Pero nung nalinawan ko, nandito ko sa harap nyo, no? Tumitindig sa pangalan ng Diyos, no? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sa tunay na sumagip sa atin, sa tunay na napako sa krus. Yan po ang ibig ko sabihin, okay? Hindi mga santo na yan, no? Sila naging mga apostoles lang ng ating mahal na Panginoon, okay? Naging santo, no? Pero hindi po yan ang tunay na Diyos na dapat tawagin, pagdalanginan, okay? Tayo po rumirespeto lang sa mga bagay na yan, pero hindi dapat santo, no? Alayang, bibigyan mo pera, yakapin, luluhuran, nahalikan, hindi po pupunasan, no? Hindi po yan ang tamang gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya, no? Siya mismo ang tatawagan natin, ipamumuhay natin siya, lalakad tayo sa plakad niya, bibit-bitin natin ang cross, susunod tayo sa Kanya sa kaligtasan nating kaluluwa, okay? Yan po ang tunay, okay? All this stone, silver, gold, no? Bronze, steel, wood, no? This is not the real God, because they are not the one who's nailed in the cross to save all our sins, no? The real God, the true God, no? In immortal body, Jesus Christ, no? And died on the cross. He is the one who's really God, okay? And the Holy Spirit and the Father, no? Because Father and the Son is one Spirit, and the Holy Spirit is their Spirit, okay? That's the way it is in three, in truly one God, okay? Nagtatlong bahagi, no? Hindi isa sa katawan, no? Kumbaga, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, no? Tatlong bahagi, no? Pero iisang espiritu, okay? Yan ang maliwanag, okay? Now, let me read to you sa ating fourth video, no? Sa ating The Holy 20,026, no? Year 20,000, year 20,026, no? The Holy fourth month of the year, April 26, no? The holy fourth month of the year, no? In 12 months in the year of 20,026 is April, okay? Now, let me read you daily bread, no? Ang ating pong daily bread, dalawa. 2 Peter chapter 3 verse 9, 1 John chapter 2 verse 2, okay? But we gonna read 5 verses each scripture, okay? Ito po pinagkaisahan ng dalawa, Peter at saka John, okay? Excuse me, let me read, no? I pray today for the salvation of my unsaved loved ones, okay? Sa ating mga hindi pa ligtas. Thank you, Jesus, that through your blood, your purchased sons and daughters for you, for all people everywhere, to repent, to have no desire that any person should spend eternity without you, okay? Should spend eternity without you, okay? Excuse me, no? Dito tayo sa yung ating 2 Peter chapter 3 verse 1 to, then chapter 3 verse 3 to 9, okay? 2 Peter chapter 3 verse 9 to 13 ito, pag hindi ako nagkakamali, no? Verse 9 to 13, okay? Now, let me read, tapos 1 John chapter 2 verse 2 to 6, okay? Yan ang babasa. Let me read it once for the second time, no? I pray today for the salvation, no, of my unsaved loved ones. Thank you, Jesus, through your blood, no? Through your blood, you purchased sons and daughters for you, for all people, no? Everywhere to repent. You have no desire that any person should spend eternity without you, okay? Yan yung ating 2 Peter chapter 9 verse 9 to 13 ang babasahin natin. 1 John chapter 2 verse 2 to 6, okay? Sa English, okay? Dito tayo sa Tagalog version. Basa natin sa Tagalog version, okay?
Day 26, ika-26 no. Nagdarasal ako ngayon para sa kaligtasan ng aking buhay na hindi pa ligtas. No? Salamat, Jesus, na sa pamamagitan ng iyong dugo, iyong binili ang mga anak na lalaki at babae para sa iyo para magsisi ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Wala kang pagnanais na ang sino man ay gumugol ng walang hanggan nang wala ka siya. Okay? Ayaw niya na mapahamak tayo. Parang ito rin yung sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Maligtas, okay? Ganyan na lang pagsinta ng Diyos ang libutan na kanya binigay ang isang kanyang bugtong na anak na sino may sa kanyang sumasampalatay, maligtas at wag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, okay? Yan po halos ibig sabihin itong ating 2 Peter na yan, okay? Now, let me read in English and Tagalog, okay? Sa ating 2 Peter chapter 3, verse 9 to 13, okay? Here is the message. The Lord is not concerning the promises is some men court slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance, no, para magsisi tayong lahat, no, sa pagkakasala, no, magbalik loob sa kanya, sagipin natin ating kaluluwa, ibig sabihin, okay? Excuse me po, kumatay na muna ko, no? Wala pong taong maliligtas ang katawan, pero ang importante ang ating kaluluwa. Kaya ako sinasabi sa inyo, kaya ako nandito, niligtas ni Lord ang kaluluwa ko sa pamamagitan ng alam ko sa banal na kasulatan ng Biblia, no? Sa mga dalisay at wagas na salita, okay? The precious glorious word of God from the Bible, He saved my life again, on my spirit, no, my Holy Ghost, no, as a winning soul, no, to be there in the kingdom paradise of heaven in His Father's house, okay? Ang sabi ng verse, the Lord is not slack, no, concerning this promise, no, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance, okay? All should come to repentance, no? Verse 10, no? But the day of the Lord will come as a thief, no, in the night, and in the which that heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, no? That earth also, the works that are therein shall be burned up. Okay, verse 11, no? Seeing then that all these things shall be dissolved, no, what manner of person ought ye or you to be in all holy conversation, no, and godliness, no, and godliness, okay? Verse 12, no, okay? Looking for an hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat, no, fervent heat, okay? Okay, let's continue tayo, no? Dito tayo sa 2 Peter chapter 3, no? Ang sabi sa verse 10, no? But that the day of the Lord will come, no, as a thief in the night, no, in the which the heavens shall pass away with great noise, no, and the elements shall melt with fervent heat, that earth also and the works that are therein shall be burned up. Okay, verse 11, no? Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye or you to be in all holy conversation and godliness, no? Verse 12, looking for and hasting unto coming of the day of God, wherein the heavens being of the fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat, okay? Verse 13, excuse me, no? Verse 13, no? Nevertheless, we according to His promise, no, look for new heavens, no, and new earth, wherein dwelleth righteousness, okay? Hahanap daw tayo ng ibang mundo na pagdadala niya. Parang ganun, daigdig, okay? Yun ang ibig sabihin, okay? Now, let me read in Tagalog version. 2 Pedro, no? 2 Peter yung binasa natin, no? 2 Peter, no? 2 Peter chapter 3, verse 9 to 13, okay? Here in Tagalog, 2 Pedro, pahina 3, pahina 3, 2 Pedro, pahina 3, versikulo 9 hanggang 13, okay? Excuse me, no? Excuse me, okay? Dito sa Tagalog version, no?
hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, no? Tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi. Okay? Do repentance. So, mapagsisi niya para masagip kayo, magbalik loob kayo loob sa kanya, no? Mailigtas kayo, ibig sabihin, okay? Sa ikalawang pagkakataon, versikulo 10, dadapat darating ang mga araw na ang Panginoon ay gaya ng magdanakaw, no? Pakinggan niyo mabuti ito, ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Imis kayo, pabagal-bagal kayo, no? Banabaliwala nyo, tapos bigla kayong bibisitahin sa pagtulog, sa anumang ginagawa, bibisitahin kayo, no? Patapikin kayo, mararamdaman nyo. Bakit, okay? Kaya ako sinasabi siya, hindi ito pananakot, no? Dadapat, no? Sabi ng versikulo 10, dadapat, no? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magdanakaw, no? Na ang sangkalangitan, no? Sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at mga bagay na sa langit ay mapupugnaw ang matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Okay? So bago mangyari, kung sakali mangyayari ngayon, handa tayo. Ibig sabihin niya, ligtas na ang ating sarili, ang ating kaluluwa. No? Ano man ang mangyari sa atin, kaluluwa natin sa kanya pupunta. Iligtas tayo, hindi ang katawan. Okay? Kasi sabi sa katawan, the wage of sins is death. No? Kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. So kailangan mamatay tayo para mabayaran yung kasalanan. Ibig sabihin, no? Pero sa kasalanan buhay yun, no? Yung sa kasalanan sa kabila, pag hindi ka nakahingi ng tawad, may kasalanan ka pa rin, no? Mabuti nga kung makarating ka doon kasi hindi ka nagsisi, okay? Yan ang sinasabi, no? Versikulo 11, no? Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mapupugnaw na ganito, anong anyo ng mga pagkatawa ang nararapat sa inyo sa banal na sa pamumuhay, no? Sa pagkamaawain, okay? Pagkamaawain, okay? Mag-extra patuloy tayo ng isang video, okay? Okay, para lang ma-kompleto yung ating okay? Versikulo 22, na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Versikulo 23, ngunit ayon sa kanyang pangako, ang naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. No? Tatahanan ng katuwiran, kabutihan, ibig sabihin. Okay? Now, let me read in Spanish before we go to the last one. No? But I think we're gonna take another video, okay? After we read the Spanish. Okay, maiksi lang yung pang-5 natin, o pang-4, okay? Okay, let me continue. Before we finish this video, let me read in Spanish. No? 2 Pedro capítulo 3, versikulo 9 hanggang 13, no? Here is in Spanish, no? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. So, versículo 10, por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no sereares jamás. En versículo 11, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino dentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros, ¿no? Siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿no? Versículo 13, ¿no? Pues tengo por justo en tanto que esto en este cuerpo el despertaros con amonestación, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to our fourth video na, okay?